Sa isang abalang restaurant kung saan sabay-sabay ang tunog ng kutsara, plato, tawanan, reklamo at tawag ng mga customer, may isang babaeng halos lahat ay kilala dahil sa kanyang ngiti. Siya si Melina Salazar, isang simpleng waitress, hindi mayaman, hindi kilala, hindi makapangyarihan. Ngunit may isang bagay siyang taglay na hindi basta-bastang matatagpuan sa kahit sino. Ang mahabang pasensya at pusong marunong umunawa. Araw-araw, maaga siyang pumapasok sa restaurant. Bago pa man dumagsa ang mga customer, naroon na siya. Nakatali ang buhok, suot ang malinis na uniforme at handang harapin ang panibagong araw. "Good morning, Melina!" Bati ng isang kasamahan niya. Ngumiti siya habang inaayos ang mga menu sa mesa. "Good morning din. Mukhang magiging busy na naman tayo ngayon." Napabuntong hininga ang kasamahan niya. "Nako, araw-araw naman. Pero ikaw talaga, Melina. Kahit pagod ka na, nakangiti ka pa rin." Napatawa ng mahina si Melina. Ano pa bang magagawa natin? Mas mabuti nang umiti kaysa magreklamo buong araw." Para kay Melina, hindi madali ang trabaho bilang waitress. May mga customer na mabait, may nagbibigay ng tip, may marunong magpasalamat. Pero mayroon ding mga customer na akala mo'y binili na ang buong pagkatao mo dahil lang bumili sila ng pagkain. May sumisigaw, may nagrereklamo kahit wala ka namang kasalanan. May nagpapabalik-balik ng order. May hindi man lang tumitingin sa mukha mo kapag kinakausap ka. Ngunit kahit ganun, hindi nawawala ang ngiti ni Melina. Minsan, habang nagliligpit siya ng mesa, nakita siya ng manager. "Melina!" Tawag nito. "Apo, sir?" "Alam mo, bihira ng empleyadong gaya mo. Kahit mahirap ang customer, hindi ka basta-bastang nawawala sa sarili." Ngumiti lang siya. "Sanay na rin po siguro, sir. Saka iniisip ko na lang baka may pinagdadaanan din sila." Napatingin ang manager sa kanya. "Iyan ang dahilan kung bakit gusto ko ng mga tao rito." Ngunit hindi alam ni Melina na isang araw may darating na customer na susubok sa haba ng kanyang pasensya. Isang matandang lalaki, masungit, tahimik, mapili, at halos walang sino man sa restaurant ang gustong lumapit sa kanya. Isang tanghali, habang abalang lahat sa pagkuha ng orders, bumukas ang pinto ng restaurant. Pumasok ang isang matandang lalaki na nakasombrero. May tungkod at mabigat ang bawat hakbang. Tahimik ang mukha nito. Walang ngiti, walang pagbati. Para bang galit na siya sa mundo bago pa man siya umupo. Napalingon ng isang waitress. "Nako!" bulog nito. "Ano?" tanong ni Melina. "Siya na naman." "Sino?" Itinuro ng waitress ang matanda na ngayon nakaupo na sa isang mesa malapit sa bintana. "Si Walter? Regular siya rito?" "Oo, pero good luck sa kung sino ang magseserbisyo sa kanya." Hindi pa man nakakalapit si Melina. Narinig na niya ang reklamo ng matanda. "Ang tagal naman! May tao ba rito? Dekorasyon lang kayo." Nagkatinginan ang mga staff. Walang gustong lumapit. May isang waiter na kunwaring nagpunta sa kusina. Ang isa naman ay biglang nag-ayos ng counter. Ang iba'y umiwas ng tingin. Napakunot ang noo ni Melina. Bakit walang lumalapit? "Melina, wag na." Pigil ng kasamahan niya. "Masakit sa ulo yan. Lahat na lang mali sa kanya. Malamig ang sabaw, matigas ang karne, mabagal ang serbisyo, kulang ang asin, sobrang asin. Kahit tama, mali pa rin." Muling sumigaw ang matanda. "Waitress!" Napatingin si Melina sa kanya. Huminga siya ng malalim. Inayos ang sarili, saka lumapit na may ngiti. "Good afternoon po, sir. Ako si Melina. Ano po ang may paglilingkod ko sa inyo?" Tiningnan siya ng matanda mula ulo hanggang paa. "Huwag kang masyadong umiti. Hindi ako pumunta rito para makipagkaibigan." Sandaling natigilan sa Melina. Ngunit hindi niya pinahalata. "Opo, sir. Ano pong order niyo?" "Gusto ko ng mainit na pagkain. Hindi warm, hindi sakto lang. Mainit, naiintindihan mo?" "Opo, sir." "At ayoko ng matagal. Ayoko rin ng sabaw na parang tubig. Ayoko ng karne na parang goma. At kung mali ang dala mo, ibabalik ko yan." Tumangwa si Melina. "Sige po, sir, aasikasuhin ko po." Pagbalik niya sa kusina, sinalubong siya ng mga kasamahan niya. "Ano, sinungitan ka na?" Ngumiti si Melina. Medyo, natatawang sabi ng isa. "Si Walter yon, hindi medyong sungit niyan, full time yan."
Ngunit hindi natawa ng malakas si Melina. May kakaiba siyang napansin sa matanda. Oo, masungit ito. Oo, bastos magsalita. Pero sa likod ng tigas ng mukha nito, parang may lungkot na hindi masabi. Nang maihain ni Melina ang pagkain, maingat niyang inilapag ang plato. Heto na po sir, mainit po ito, ingat po kayo. Sinulya pa ni Walter ang pagkain. Sigurado kang mainit? Apo. Kinuha nito ang tinidor, tumikim, saka nagsalita ng malamig. Pwede na. Para sa ibang tao, parang wala lang yon. Pero para kay Melina, ang salitang pwede na mula kay Walter ay parang papuri na rin. May kailangan pa po ba kayo? Tubig. Opo. At huwag mong punuin ng yelo. Opo. At huwag kang matagal. Opo sir. Mabilis siyang bumalik, dala ang tubig. Habang kumakain si Walter, napansin ni Melina na wala itong kasama. Tahimik lang ito, walang tumatawag, walang kausap, walang nakangiting lumalapit. Parang nasanay na itong mag-isa. Mula noon, araw-araw nang pumupunta si Walter sa restaurant at araw-araw din siyang iniiwasan ng ibang staff. Melina, table ni Walter, sabi ng cashier. Ako na, sagot niya. Sure ka? Kahapon pinagalitan ka niya dahil hindi pantay ang hiwa ng tinapay. Ngumiti siya. Okay lang. Sa paglipas ng mga araw, mas nakilala ni Melina ang ugali ng matanda. Gusto nitong laging mainit ang pagkain. Gusto nitong mabilis ang serbisyo. Gusto nitong walang masyadong nagsasalita sa kanya. Pero ayaw din nitong pinapabayaan. Minsan, habang nilalapag ni Melina ang order nito, bigla itong nagreklamo. Bakit parang mas maliit ang serving ngayon? Pasensya na po sir, maaari ko pong ipacheck sa kusina. Hindi maaari, dapat alam mo yan bago mo dalhin sa akin. Sige po, ayusin ko po. Narinig yon ng isang waiter at bumulong. Kung ako yan, matagal ko nang sinagot. Ngunit hindi sumagot si Melina. Dinala niya pabalik ang plato. Inayos ang order at muling inihain kay Walter. Eto na po sir, pasensya na po ulit. Tinitigan siya ni Walter. Bakit hindi ka nagagalit? Napatingin si Melina. Po? Sinisigawan kita, pinapabalik-balik kita. Pero hindi ka nagagalit. Mahinang ngumiti si Melina. Trabaho ko po kayong pagsilbihan. Trabaho mo ring magtiis? Sandaling natahimik si Melina. Hindi po, pero pinipili ko pong umintindi. Natigilan ang matanda. Ilang segundo siyang hindi nagsalita. Pagkatapos ay umiwas siya ng tingin. Kumukuha ka lang siguro ng tip. Hindi na sumagot si Melina. Ngumiti lang siya ng bahagya. Ngunit habang tumatagal, napapansin ng lahat na si Melina lang ang kaya ni Walter. Kapag ibang waitress ang lumalapit, mas lalo itong nagiging iritable. Nasaan si Melina? Tanong nito minsan. Sir, break niya po ngayon, sagot ng isang waiter. Di sige, hihintayin ko. Nang marinig yun ni Melina, nagulat siya. Ako ang hinihintay niya? Oo, sabi ng cashier. Mukhang ikaw lang ang gusto niyang magsilbi sa kanya. Hindi alam ni Melina kung matutuwa ba siya o kakabahan. Dahil ibig sabihin, araw-araw, responsibilidad na niya si Walter. Lumipas ang mga buwan, naging taon, at araw-araw pa rin ang pasensya ni Melina. May mga araw na halos mapaiyak siya sa pagod. May mga araw na nasasaktan siya sa masasakit na salita ni Walter. Ngunit sa tuwing nakikita niyang matanda na mag-isang kumakain sa sulok, parang hindi niya kayang talikuran ito. Isang gabi, habang nagsasara ng restaurant, tinanong siya ng kasamahan niya. Melina, bakit mo ba tinitiis si Walter? Napatingin siya sa mesa kung saan madalas umupo ang matanda. Ewan ko, mahina niyang sagot. Siguro kasi kapag tinitingnan ko siya, hindi lang masungit na matanda ang nakikita ko. Ano? Parang may taong pagod. Parang may taong matagal nang walang nagtatanong kung okay pa ba siya. Napailing ang kasamahan niya. Ay naku, ang bait mo talaga. Pero minsan ang mga taong ganyan hindi naman nagbabago. Ngumiti si Melina. Pero may lungkot sa kanyang mga mata. Hindi ko naman siya pinagsisilbihan para magbago siya. Ginagawa ko lang kung ano ang tama. Hanggang isang araw, hindi dumating si Walter. Walang reklamo, walang sigaw. Walang, mainit ba yan? Walang matandang nakaupo sa mesa malapit sa bintana. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, napatingin si Melina sa bakanting upuan nito at nakaramdam ng kakaibang kaba. Bakit kaya hindi siya dumating? Mahina niyang tanong sa sarili.
Akala niya'y simpleng araw lang yon. Hindi niya alam, simula pa lang yon ng isang balitang babago sa buhay niya magpakailanman. Lumipas ang mga araw, ngunit nanatiling bakante ang mesa sa tabi ng bintana. Ang mesang araw-araw na inuupuan ni Walter Buckswords. Sa mga unang araw, inisip lamang ni Melina na baka masama ang pakiramdam ng matanda. Siguro nilalagnat lang siya, sabi niya sa sarili habang inilalagay ang mga kubyerto sa mesa. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, lalo siyang hindi mapakali. Hindi yon ang ugali ni Walter. Kahit umuulan, kahit sobrang init, kahit tila nahihirapan itong maglakad, dumarating pa rin ito sa restaurant. Parang bahagi na ng buhay nito ang pagpunta roon. At bahagi na rin ng buhay ni Melina ang pagsisilbi rito. Isang tanghali, habang naghahain siya ng pagkain sa isang pamilya, hindi niya maiwasang mapatingin sa bakanting mesa. Napansin yon ng kasamahan niyang si Rosa. "Melina! Kanina ka pa nakatingin doon." Wala naman. Nako, wag mo akong lokohin." Lumapit si Rosa. "Iniisip mo na naman yung matanda, ano?" Medyo mahina niyang sagot. "Paano kung may nangyari sa kanya?" Napailing si Rosa. "Malay natin, baka nagsawa lang sa restaurant natin." Napailing si Melina. "Hindi. Bakit? Sigurado ka?" "Kasi kahit galit na galit siya rito araw-araw, bumabalik pa rin siya." Napatawa si Rosa. "Bagay, oo nga naman." Napailing ang manager. "Ang tahimik pala kapag wala si Walter." Tumawa ang ibang waiter. "Mas masaya nga, sir." "Oo, wala nang stress." Ngunit hindi sumang-ayon sa Melina. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, pero parang may kulang. Minsan, habang nagwawali siya pagkatapos ng closing, muli niyang titingnan ng mesa. Tahimik, malinis, walang bakas na umupo roon araw-araw sa loob ng 7 taon. Biglang lumapit ang manager. "Hindi ka pa ba uuwi?" Opo, uuwi na." Napansin nitong nakatingin siya sa mesa. "Mismo na yata yung masungit mong customer." Napatawa ng mahina si Melina. "Sir, alam mo, nung una akala ko susuko ka rin." "Bakit po?" "Lahat ng waitress dito umiiwas kay Walter. Pero ikaw lang ang hindi natakot." Ngumiti si Melina. "Hindi naman po ako matapang." "Kung hindi, naawa lang po siguro ako." Napakunot noo ang manager. "Naawa? Bakit naman?" Hindi agad sumagot si Melina. Matagal siyang nakatingin sa bakanteng mesa bago nagsalita. "Hindi ko po kasi siya nakikitang masungit lang, kundi malungkot." Naalala niya ang isang pangyayari ilang buwan bago mawala si Walter. Mabagal itong naglalakad papasok ng restaurant. Halatang mas masakit na ang tuhod nito kaysa dati. Kaagad niya itong inalalayan. "Sir Walter, okay lang po ba kayo?" Agad nitong inalis ang kamay niya. "Kaya ko." "Apo." "Hindi ako inutil." "Alam ko po." "Bakit mo ako inaalalayan?" "Dahil baka madapa po kayo." Tumingin ito sa kanya. Sandaling natahimik. Pagkatapos ay umupo. "Wag mo nang uulitin." "Sige po." Ngunit sa isip ni Melina, kapag kailangan niyo ulit ng tulong, tutulungan pa rin kita. May isa pang alaala ang biglang pumasok sa isip niya. Nung isang gabi, halos magsara ng restaurant. Si Walter na lamang ang natitirang customer. Habang nililigpit ni Melina ang ibang mesa, napansin niyang hindi pa rin umaalis ang matanda. Lumapit siya. "Sir?" "Tapos na po ba kayo?" Tahimik lamang itong nakatingin sa labas ng bintana. Ilang segundo ang lumipas, saka ito nagsalita. "Alam mo ba? "Po?" Mas tahimik ang bahay." Napatingin si Melina. "Mag-isa lang po kayo?" Hindi sumagot ang matanda. Sa halip ay tumayo ito. "Inumin ko ang kape." "Sige po." Hindi na muling nabanggit ang usapan. Ngunit mula noon, naisip ni Melina, baka wala talagang naghihintay kay Walter sa bahay. Lumipas pang 2 linggo, wala pa rin. Hanggang isang umaga, habang naghahanda ang restaurant para sa pagbubukas, biglang pumasok ang cashier. "Guys!" Lumingon ang lahat. "May alam ba kayo tungkol kay Walter?" Sabay-sabay silang napatingin. "Anong nangyari?" "Hindi ko rin alam. Sabi ng customer kanina, matagal na raw nilang hindi nakikita si Walter dun sa lugar nila." Napabuntong hininga ang manager. "Matanda na rin kasi." Tahimik si Melina. Mas lalo lamang lumakas ang kaba niya. Nang araw ding yon, pagkatapos ng trabaho, dumaan muna siya sa maliit na tindahan malapit sa restaurant. Kilalang kilala siya ng matandang tindera. "Melina!"
"Oh, Naites, pagod ka na naman." Napangiti siya. Habang nagbabayad ng tinapay, biglang nagtanong ang matanda. "Hindi na ba pumupunta rito yung matandang masungit?" Naggulat siya. "Kilala niyo po siya?" "Aba oo. Araw-araw kong nakikitang tumatawid." "Nakita niyo po ba siya nitong mga nakaraan?" Umiling ang matanda. "O wala 3 linggo na yata." Biglang bumigat ang pakiramdam ni Melina. Gabing-gabi na nang makarating siya sa kanyang maliit na apartment. Tahimik ang paligid, nag-init siya ng instant noodles. Ngunit kahit kumakain, hindi mawala sa isip niya ang matanda. Nasa na kaya siya? May sakit kaya? May nag-aalaga kaya sa kanya? Napabuntong hininga siya. Hindi niya maintindihan kung bakit gano'n na lamang ang pag-aalala niya. Total, hindi naman sila magkaibigan, hindi rin sila magkamag-anak. Isa lamang siyang waitress at isa lamang itong customer. Ngunit sa loob ng 7 taon, halos araw-araw silang nagkikita. At minsan, hindi mo namamalayang nagiging bahagi na pala ng buhay mo ang isang tao. Lumipas pa ang halos 1 linggo at 1 umaga, habang naghihintay ang unang customer, may napansin si Melina sa mesa ng staff. Isang lokal na pahayagan. Karaniwan ay hindi niya ito binabasa, ngunit nang mahulog ang tingin niya sa isang pahina, parang huminto ang tibok ng puso niya. Nakalagay sa itaas ang salitang obituaries. Isa-isa niyang tiningnan ang mga pangalan, hanggang bigla siyang natigilan at nanlaki ang kanyang mga mata. Unti-unting nanginig ang mga kamay niya. Mahina niyang binasa ang nakasulat. Walter Backswords. Hindi siya makapaniwala. Muli niya itong binasa ng paulit-ulit, ngunit iisa pa rin ang nakasulat. Pumanaw si Walter noong July 15, 2007. Biglang nabitawan ni Melina ang pahayagan. "Melina!" Mabilis na lumapit si Rosa. "Anong nangyari?" Hindi agad makapagsalita si Melina. Nanginig ang labi niya. Ito, kinuha ni Rosa ang pahayagan. Pagkabasa niya sa pangalan, unti-unting nagbago ang ekspresyon niya. "Hindi maaari." Tahimik ang buong staff. Maging ang manager ay napalapit. Tiningnan nito ang obituary. Pagkatapos ay napabuntong hininga. Kaya pala, wala na talaga siya. Hindi na napigilan ni Melina ang pagluha. Tahimik lamang na pumatak ang mga luha niya. Hindi niya inaasahang masasaktan siya ng ganoon. Sa loob ng maraming taon, araw-araw niya itong pinagsilbihan, tiniis ang pagiging masungit nito. Hindi niya naisip na darating ang araw na hahanap-hanapin niya ang matandang yon. Ngunit ang hindi niya alam, hindi pa pala nagtatapos ang kwento ni Walter. Sapagkat makalipas ang ilang buwan, may isang estrangherong lalaki ang pumasok sa restaurant. "Melina, apo sir, may naghahanap sa'yo," sabi ng manager. Napakunot ang noon niya. "Sa akin po?" "Nasa lobby." Naku, baka customer?" "Hindi." Sino po?" "Hindi niya sinabi." Kinabahan si Melina. "Wala naman po akong inaasahan." "Mas mabuti siguro kung pupuntahan mo." Pagdating niya ron, isang lalaking nasa 60 taong gulang ang nakatayo. Nakaitim na suit, may dalang leather briefcase. At may seryosong mukha. Lumapit ito. "Ikaw ba si Miss Melina Salazar?" "Opo, ako nga." "Inaasahan kita." Napakunot ang noon niya. "Pasensya na po, pero kilala po ba kita?" Ngumiti ng bahagya ang lalaki. "Hindi." "Pero kung ganon." "Ako si Richard Collins at isa akong abogado." Lalong kinabahan si Melina. "Abogado po?" Oo." "Ano po ang kailangan niyo sa akin?" Hindi agad sumagot ang lalaki. Sa halip ay inilabas nito ang isang sobre. Pagkatapos ay tumingin ito sa kanya. "May kinalaman ito kay Walter Backswords." Parang may kumabog ng malakas sa dibdib niya. "Walter?" Pero patay na po siya." Napaatras siya ng bahagya. "Tama." "Kung ganoon, bakit niyo po ako hinahanap?" Inimbitahan siya ng abogado sa isang tahimik na coffee shop sa kabilang kalye. Habang naglalakad sila, hindi mapakali si Melina. Napakaraming tanong ang umiikot sa isip niya. May utang ba si Walter? May problema ba siyang naiwan? May nagawa ba akong mali? Pagkaupo nila, tahimik na inilapag ng abogado ang kanyang briefcase. "Miss Salazar?" "Opo." "Bago tayo magsimula, gusto kong malaman mo na wala kang dapat na ipangamba. Hindi kita dinala rito para edemanda." Napangiti si Melina ng kaunti. "Ako po kasi kinakabahan talaga." "Naiintindihan ko.
Binuksan ng abogado ang kanyang briefcase. Dahan-dahan niyang inilabas ang ilang dokumento. May isang folder, may ilang papeles at may isang lumang litrato. Napansin yun ni Melina. Sa larawan ay mas bata pa si Walter. Naka-uniforme ng sundalo, may matikas na tindig. Hindi katulad ng matandang lagi niyang nakikita sa restaurant. Totoo pala, mahina niyang bulong. Ano yun? Veteran pala talaga siya. Tumango ang abogado. Oo, at marami siyang pinagdaanan. Maraming digmaan, maraming kaibigang namatay, maraming sugat na hindi na gumaling. Tahimik lamang si Melina. Bigla niyang naalala ang lungkot sa mga mata ng matanda. Miss Salazar, Opo, may tatanong ako. sige po. Ilang taon mong pinagsilbihan si Walter? Napaisip siya. Halos 7 taon po. Araw-araw? Halos araw-araw po. Ikaw lang ba ang waitress niya? Opo, May dahilan ba? wala naman po. Hindi ba siya masungit? Napatawa siya. Sobra po. Sinisigawan ka? Opo, Pinapahirapan ka? opo. Pero bakit hindi ka tumigil? Napatingin si Melina sa bintana. Pagkatapos ay mahina siyang ngumiti. May nagsabi po sa akin noon, Ano yun? kapag mabait ka lang sa mababait, madali lang maging mabuting tao. Pero ang tunay na kabaitan, nasusukat kung paano mo tratuhin ang taong mahirap mahalin. Tahimik na napatitig sa kaniyang abogado. Parang may kumpirmasyong hinahanap at ngayon ay natagpuan na niya. Ilang sandali pa, kinuha ng abogado ang isa pang dokumento. Miss Salazar, Opo, hindi kita pinapunta rito ng walang dahilan. hindi ko po maintindihan. Huminga ng malalim ang abogado. May iniwang huling habilin si Walter. Kasama ang pangalan mo ron? Ako po? Oo, ikaw. Sigurado po ba kayo? Inulit ko pang basahin ang testamento niya. Paulit-ulit at iisa lang ang nakasulat. Melina Salazar. Hindi makapaniwala ang dalaga. Ano po ang kinalaman ko ron? Simple lang. Isa ka sa mga taong binanggit niya. Lumabas po ba ang pangalan ko sa testamento? Oo. Ngunit lalo lang siyang naguluhan. Hindi naman po kami magkaibigan. Hindi kami magkamag-anak at hindi ko nga alam kung saan po siya nakatira. Trabaho ko lang po ang pagsilbihan siya. Tahimik na tumango ang abogado. Alam ko na ganyan ang sasabihin mo. Dahil ganyan din ang sinabi ni Walter. Binuksan ng abogado ang testamento. Pagkatapos ay binasa ang isang bahagi nito. May isang waitress sa Lubis Restaurant na 7 taon na kong pinagsisilbihan. Nanlaki ang mga mata ni Melina. Nagpatuloy naman ang abogado. Hindi niya ako kailanman hinusgahan kahit masamang ugali ko. Patuloy siyang humingiti sa akin. Napatakip si Melina sa kanyang bibig. Hindi niya napigilan ang pagluha. Tahimik na isinara ng abogado ang testamento. Alam mo ba kung bakit araw-araw siyang pumupunta sa restaurant? Hindi po. Ngumiti ang abogado. Dahil ikaw. Ako po? Hindi dahil sa pagkain, hindi sa presyo, hindi dahil sa restaurant, kundi dahil sa waitress na hindi kailanman nagsawang ngumiti sa kanya. Hindi na napigilan ni Melina ang kanyang pag-iyak. Pero bakit hindi niya sinabi? Bakit hindi man lang siya nagpasalamat? May taong hirap magsabi ng nararamdaman at si Walter isa siya roon. Pagkatapos ay dahan-dahang inilabas ng abogado ang isang maliit na susi. Kasunod nito ay isang sobre at isang makapal na dokumento. Inilapag niya ang mga yun sa mesa. Napatingin si Melina rito. Ano po ang mga to? Huminga ng malalim ang abogado. Miss Salazar, panahon na para malaman mo ang huling regalo ni Walter para sa'yo. Napalunok siya. At sa mga sumunod na salitang maririnig niya, hindi lamang ang Pasko niya ang magbabago, kundi ang buong buhay niya. Alam mo ba, pagkatapos mong umalis sa mesa niya, madalas siyang mananatiling nakaupo ng halos 1 oras. Bakit po? Dahil wala naman siyang inuubian. Wala siyang pamilya, matagal nang namayapa ang asawa niya. At nag-iisa nilang anak, nasawi sa isang aksidente. Wala na rin kapatid, wala na rin kamag-anak na dumadalaw. At ang mga dati niyang kaibigan sa hukbo, isa-isang nauna ng pumanaw. Napayuko si Melina. Ngayon niya lamang naunawaan kung bakit napakatahimik ni Walter. Kung bakit madalas itong nakatingin lang sa bintana. Kung bakit kahit tapos ng kumain ay hindi agad ito umaalis.
Hindi pala nito gustong umuwi dahil wala nang naghihintay sa kanya roon. At may sasabihin pa ako. Bawat linggo nagkikita kami ni Walter at halos pareho ang lagi niyang tanong. Pumasok ba ngayon si Melina? Mukhang pagod ba siya? Ngumingiti pa rin ba siya? Unti-unting namuo ang luha sa kanyang mata. Tumango ang abogado. Ikaw lang ang lagi niyang ikinikwento. Alam mo ba kung bakit lagi niyang gustong ikaw ang waitress niya? Akala ko po dahil kabisado ko ng order niya. Umiling ang abogado. Hindi, dahil ikaw lang ang bumabati sa kanya. Hindi lang good afternoon. Hindi lang ano pang order niyo, kundi... Binuksan ng abogado ang testamento. May isang pahina siyang tinuro. Si Melina lamang ang taong tumingin sa akin na parang tao pa rin ako. Hindi niya ako trinato bilang matandang wala ng silbi. Tuwing sasabihin niyang, kumusta na po ang pakiramdam ninyo ngayon, Sir Walter? Pakiramdam ko ay may isang taong nagmamalasakit sa akin. Alam mo ba? Sabi ng abogado. Maraming waitress ang mahusay, maraming marunong magdala ng pagkain, maraming mabilis kumuha ng order, pero kakaunti lang ang marunong makinig. Tahimik lamang si Melina. Kapag tapos ng kumain si Walter, ikaw lang ang hindi nagmamadaling kunin ang plato. Dahil hinahayaan mo muna siyang magsalita. Mahilig po kasi siyang magkwento minsan. Oo, at alam mo ba, kahit pa ulit-ulit ang kwento niya, pinapakinggan mo pa rin. Hindi na niya napigilan ng iyak. May isa pang dokumentong inilabas ang abogado. May CCTV recording pa nga. Nagulat si Melina. CCTV? Oo, at isang beses, nadula si Walter sa parking lot. Ako po ba ang tumulong? Tumango ang abogado. Oo, nakita kitang binuhat ang grocery niya. Nakita kitang inaalalayan siyang makaupo at pagkatapos bumalik ka sa loob na parang walang nangyari. Napaluha siya lalo. Hindi ko naman po yung ginawa para may makakita. Alam ko. At yun nga ang napansin ni Walter. Tahimik na isinara ng abogado ang folder. Miss Salazar, sa huling pag-uusap namin, may sinabi si Walter na hindi ko makakalimutan. Napatingin si Melina. Ano kaya yon? Mahina ang boses ng abogado habang inuulit ang sinabi ng matanda. Hindi ko na mababawi ang panahong naging masama ang ugali ko. Hindi ko na rin kayang humingi ng tawad kay Melina ng harapan. Pero sana, bago ako tuluyang mawala, malaman niyang siyang naging dahilan kung bakit gusto ko pang mabuhay araw-araw. Tuluyan ang napahagulgol si Melina. Hindi niya kailanman inakalang ganun pala ang tingin ni Walter sa kanya. Akala niya sa loob ng 5 taon ay isa lamang siyang waitress. Ngunit para sa matanda ay isa siyang ilaw sa pinakamadilim nitong mga araw. Tahimik na inilabas ng abogado ang huling sobre. Makapal ito at may nakasulat sa harapan. Para kay Miss Melina Salazar. Ano po ito? Kinakabahan niyang tanong. Ang huling tip ni Walter. Unti-unti niyang binuksan ang sobre. At nang makita niyang unang dokumento, nanlaki ang kanyang mga mata. May nakasulat na halaga. $50,000 o halos katumbas ng 3 million pesos. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi po, sigurado po ba kayo? Hindi pa yan ang lahat. Nakangiting sabi ng abogado. Muli nitong inilabas ang maliit na susi na kanina pang nakapatong sa mesa. Kasama rin dito ang susi ng pinakamamahal niyang sasakyan. Isang buwik na buong buhay niyang inalagaan. Parang nawala ng lakas ang tuhod ni Melina. Hindi siya makapagsalita. Hindi niya maintindihan kung bakit ang isang lalaking ni minsan ay hindi nagsabing salamat ay nag-iwan pala ng regalong hindi niya kailanman pinangarap. Ngunit ang hindi alam ni Melina, may isang pang bagay na mas mahalaga kaysa sa 50,000 dolyar. At yon ay ang liham na isinulat mismo ni Walter bago siya pumanaw. Ang liham na tuluyang dumurog sa puso ng lahat ng makakabasa nito. Sa harapan nito ay may sulat kamay na unti-unti nang kumukupas. Para kay Melina. Napatitig siya rito. Parang ayaw niyang buksan dahil pakiramdam niya kapag nabasa niya ang laman nito ay hindi na niya mapipigilan ang sarili na umiyak. Napansin yun ng abogado. Miss Salazar, yan ang pinakamahalagang iniwan ni Walter. Ang mga salitang hindi niya kailanman nagawang sabihin habang nabubuhay pa siya. Dahan-dahan niyang binuksan ng sobre. Sa loob nito ay isang puting papel. Bahagyang nangingitim na ang gilid dahil sa katagalan. Dear Melina,
Hindi kailanman tinawag ni Walter ang pangalan niya ng ganoon. Palagi itong waitress, ikaw, hoy. Ngunit ngayon sa unang pagkakataon, tinawag siya nito sa kanyang pangalan. Patuloy siya nagbasa. Kung binabasa mo ang liham na ito, ibig sabihin ay wala na ako sa mundong ito. Una sa lahat, patawarin mo ko. Alam kong hindi naging madali ang 7 taon na pagsisilbi mo sa akin. Maraming beses kitang pinagalitan, maraming beses kitang pinaghintay. Marami ring pagkakataong sinadya kong maging masungit at sa bawat pagkakataong yun hindi mo ako pinatulan. Hindi ko ginawa yun dahil galit ako sa'yo. Galit ako sa sarili ko. Nang mawala ang asawa ko, pakiramdam ko kasabay niyang namatay ang kalahati ng buhay ko. Nang sumunod ang anak ko, pakiramdam ko'y wala nang dahilan para mabuhay. Hanggang sa dumating ang araw na wala nang natira. Tahimik na napapikit si Melina. Ngayon niya lamang lubusang naunawaan. Hindi pala ipinanganak na masungit si Walter. Nasaktan lang siya ng paulit-ulit hanggang sa tuluyan na niyang isinara ang kanyang puso. Isang araw, pumasok ako sa restaurant ninyo. Handa na ako makipagtalo sa kahit sinong waitress. Pero ikaw, nginitian mo ko. Akala ko nung una, nagpapanggap ka lang. Akala ko ay gusto mo lang ng tip. Kaya sinubukan kitang itaboy. Sinubukan kitang sigawan, pagalit-pagalitan. Umasa akong iiwas ka rin gaya ng iba. Pero kinabukasan ikaw pa rin ang lumapit sa mesa ko. Ngumiti ka pa rin at tinawag mo pa rin akong Sir Walter. Noon ko unang naisip, may mga mabubuti pa palang tao sa mundong ito. Hindi na niya napigilan ang paghagulgol. Napapikit ang abogado kahit siya'y halatang nahihirapan ng pigilan ng emosyon. Alam mo ba kung bakit araw-araw akong pumupunta ron? Hindi dahil sa pagkain, hindi dahil sa kape, hindi dahil murang restaurant. Pumupunta ako ron dahil gusto kong marinig ang isang taong nagsasabing, "Magandang umaga po, Sir Walter." Sa buong araw, ikaw lang ang nagtatanong kung kumusta ang pakiramdam ko. Ikaw lang nag-aalala kung masyado bang mainit ang plato. Ikaw lang naghihintay hanggang matapos akong kumain. At higit sa lahat, ikaw lang ang tumitingin sa akin na parang tao pa rin ako. Pasensya ka na, hindi ako marunong magsabi ng salamat. Sa panahon namin sa hukbo, mas madaling magtiis kaysa umiyak. Mas madaling manahimik kaysa magsabi ng nararamdaman. Kaya kung hindi ko man nasabi habang nabubuhay ako, sasabihin ko ngayon, maraming salamat, Melina. Salamat sa bawat ngiti. Salamat sa bawat plato ng mainit na pagkain. Salamat sa bawat araw na pinili mong tratuhin ako ng may dignidad. Hindi mo alam, pero iniligtas mo ang isang matandang matagal nang nawawala ng pag-asang mabuhay. Hindi na napigilan ni Melina. Napahagulgol na siya at pati ang ilang customers sa coffee shop ay napalingon. Ngunit wala na siyang pakialam. Tahimik na nagsalita ang abogado. May isa pa. Pinunasan ni Melina ang kanyang luha. Ang 50,000 dolyar at ang sasakyan, hindi yun bayad sa serbisyo mo. Hindi rin yun awa. Maliit lamang yun kumpara sa utang na loob ko sa'yo. Dahil walang halaga ang perang kayang tumbasan ang kabutihang ipinakita mo sa akin. Kung may hihilingin man ako, ipagpatuloy mong ngumiti. Dahil hindi mo alam kung ilang buhay pa ang mababago ng isang simpleng ngiti. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Walter Buck Swords. Paalam. Tahimik na isinara ni Melina ang liham. Yumakap siya rito na parang isang napakahalagang alaala. Attorney, hindi ko po kailangan ng pera. Alam kong yan ang sasabihin mo. Mas masaya po akong malaman na naging masaya pala siya. Tumango ang abogado. At yun ang gusto niyang malaman. Pagkalabas ni Melina sa coffee shop ay hindi siya agad umuwi. Sa halip, dumaan siya sa restaurant. Tahimik ng lugar, sarado na, ngunit pinapasok siya ng manager. Melina, may luha pa rin sa kanyang mga mata. Lumapit siya sa mesa sa tabi ng bintana. Ang mesa ni Walter. Marahan niyang hinaplos. Pagkatapos ay inilapag doon ang isang maliit na puting rosas na binili niya sa labas. Salamat din po, Sir Walter. At patawarin niyo ako kung hindi ko man lamang nalaman na nag-iisa kayo. Tahimik ang buong restaurant, ngunit sa pagkakataong yon, parang naramdaman ni Melina na may isang matandang lalaki ang nakaupo sa kanyang paboritong mesa. Hindi galit, hindi na malungkot, kundi nakangiti. Sa wakas, natagpuan na rin ito ang kapayapaan na matagal na niyang hinahanap.
Madalas, hindi natin alam ang buhay na pinagdaraanan ng mga taong nakakasalamuhan natin araw-araw. May mga taong masungit hindi dahil likas silang masama, kundi dahil matagal na silang nasasaktan at nag-iisa. Ang isang simpleng ngiti, magalang na pagbate o kaunting pag-unawa ay maaring maging liwanag sa loob ng isang taong halos mawalan na ng pag-asa. Tulad ni Melina, hindi niya inaasahan na ang kabutihang ginagawa niya bilang bahagi lamang ng kanyang trabaho ay magiging dahilan upang maramdaman ni Walter na may halaga pa rin siya bilang tao. Kaya bago tayo magalit, manghusga, alalahanin nating lahat ay may laban na kinakaharap. Hindi man natin kayang baguhin ang buong mundo, maaring mabago natin ang mundo ng isang tao sa pamamagitan lamang ng kabaitan. At kung minsan, ang pinakamahalagang gantimpala ay hindi pera o regalo, kundi ang malaman nating naging dahilan tayo ng pag-asa at saya sa buhay ng iba. Muli, ako si Skylar at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.